Hello sa lahat. Meron dito Asus o Asus. Ang model nito X441S. Ang ang problema nito, nagpa-power on pero wala itong display. Makikita na ipinower on ko ito, then sumindi yung light indicator, pero wala itong display. So ito ngayon yung gagawin ko. Tara at simulan na natin. Unang ginawa ko habang nakasindi ang unit, kinabitan ko ito ng keyboard. Then makikita dyan na hindi nagre-response yung numlock key. So pag ganito, ibig sabihin wala itong pause o hindi ito nagbo-boot. Then ang iba pang naobserbahan ko rito, kapag ikinakabit ko yung charger o yung power supply, nagcha-charge ito. Then normal mo rin itong maipa-power on at maipa-power off. Based sa experience, sa mga ganito, madalas nasa harap ang problema. Sunod na ginawa ko, inopen ko na muna ito para ma-check. Sa pag-disassemble nito, may mga video tutorial na pwede nyong sundan. Makikita dyan na habang binabaklas ko yung unit, naka-power on ito. Then mapapansin yung light indicator, nagbi-blink ito o nagre-read. So hindi lang ito nagtutuloy na umopen. Then ang history nito, nung tinanong ko yung may-ari kung nabasa ito, ang sabi sa akin, nabasa daw. Pero nung mga ilang araw, pinagana nila ito, nagamit daw nila ito ng ilang buwan o halos isang taon. Hanggang sa hindi na daw gumana. Then na-stuck na daw ito. So, bali na sa isang taon, halos bago nila naipagawa o nadala sa atin. Sunod na ginawa ko, nag-physical check ako sa mainboard. Then makikita dyan na binahayan ito ng langgam. So isa rin yan sa malakas sumira ng laptop, yung langgam. Marami na rin ako naging tanggap na madalas na naging problema, binahayan ng langgam. Sunod na ginawa ko, nilinis ko muna yung mga pinagbahayan ng langgam. Then kinabukasan, sa shop ko na to itinuloy i-testing. Then makikita dyan na hindi pa rin nagre-response yung numlock. Sunod na ginawa ko, nag-physical check ako sa may RAM o sa may memory. Then nakita ko na yung problema. So ang problema nito, meron itong corrosion o watermarks. So kapag ganyan ang corrosion, possible talaga na may ma-disconnect sa linya o sa mga linya. Sunod na ginawa ko, nilinis, niresolder, at kinutkot para malaman kung saan parte yung na-disconnect o yung natanggal. Ngayon, makikita dyan na natanggal yung resistor at yung pads ng resistor. Then yung capacitor na nasa square na red, okay lang kahit wala na yan. Then putol tong connection na to. So ang gagawin ko na lang dyan, i-jump ko na lang. Then putol din itong connection na ito. So i-jump ko rin ito. Bali dalawa yung na-disconnect na linya. Ngayon papalitan ko na yung resistor na natanggal. Then i-reconnect ko na yung mga na-disconnect. So dahil sa wala akong solder curing mask, T7000 na lang ang ginamit ko. So pwede naman to, or kahit na pintura pwede naman. Ang mahalaga lang matakpan lang o malagyan yung hininang at yung idinuktong. So ngayon testing na. So makikita dyan na nagre-response na yung numlock. So pag ganyan, okay na yan. Goods na yan. Then makikita na mayroon na rin itong display. Bali, ite-testing ko na lang muna ito ng kaunti. Then ibubuo ko na ito. So kung halimbawang wala kayong solder curing mask or wala kayong B7000 na pandikit, pwede na rin yung Q-Tix.
Mahalaga lang dyan, malagyan yung nag-corrosion na part para hindi na ito magtuloy mag-corrosion o mapigilan yung pagko-corrosion. Di ba day, bonggang-bongga? FYI ha, mas marami itong pagpipiliang kulay. So hanggang dito na lang muna. Sana nakatulong tong video natin at may natutunan tayo kahit na konti, lalong-lalo na sa mga bagong tulad natin. At hello na sa mga tropa, sa mga master, sa mga nag-upload ng mga totoong impormasyon, sa mga sumusuporta at mga nagtitiwalang magpagawa sa atin. Ayun. Thank you sa inyong lahat. At yun, okay na to. Okay. Okay.